Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. My God, it's 11:27, mag-alas 12 na. But anyways, actually itong event na to, yung INSPI Philippines Creators Night last week pa to, last Friday pa ito, at hindi ko agad-agad na upload because I have to wait for yung Go Signal, of course, dun sa mga publicists nila, sa mga nag-invite sa amin, of course, like sila Diana Morales and a lot more and many more. Nag-invite sila ng very few lang, na actually mga 15 lang na showbiz reporter or showbiz columnist, showbiz editors, and of course nag-invite din sila ng mga TV crew. Unfortunately hindi nakarating kasi Friday night, isa sa mga pinaka-busy na araw talaga yon, so last week. But anyways, and besides, kasi minsan pag mga ganitong event kasi, like for example yung mag-invite ka ng mga about sa mga social media influencers or mga influencers na tinatawag nila, so minsan pag sa TV kasi, of course, ang mga kailangan doon of yung mga kapwa artista, like for example, kung taga ABS-CBN yung crew, dapat mga kapamilya stars, ganun din sa mga kapatid channel, di ba? Dapat mga taga TV5 stars, o pwede na rin ABS dahil meron naman silang collab at pinapalabas naman din ang mga show ng ABS sa TV5. And then kung ganun din naman pag GMA, dapat mga kapuso. So, but anyways, ayun, nagpuntahan naman yung karamihan ng mga in-invite ko dahil ako yung naatasan nila na mag-invite din. So, pero nakakagulat tong event na to. Napakaraming tao, napakaraming social media influencers, napakaraming TikTokers. Talagang punong-puno yung venue along Tomas Morato, yung DD Disc, yun, napakaganda. Actually, pang second time ko na magpunta doon. At may mga kakilala na nga rin ako na doon na nagwo-work. At to be honest, very cozy, masarap pumunta. At ang gaganda kasi dahil puro ilaw, puro talagang babalik ka sa kabataan. But of course, yung INSPI Creators Night, alam naman natin, ang INSPI Philippines ay partner ito ng mga karamihan talaga sa fashion, and of course, ito rin yung mga opportunities ng mga today's social media landscape. Yung mga creators na na nagiging endorser. Actually, hindi naman endorser, pero talagang pwede silang makikollab talaga sa INSPI Philippines. At talagang nagiging powerful sila to the point na ang dami nilang nabebenta. Actually, isa sa mga highlight nga ng event na ito ay ang bigyan ng parangal, bigyan ng award yung mga TikTokers o mga influencers na nakapagbenta sa TikTok ng napakaraming INSPI Philippines. Alam naman natin tong brand. Ang INSPI Philippines is a local clothing brand that aims to inspire individuals as increasingly tap into these creators and engage all the audiences and contents. It has built strategic partnerships with different affiliates to amplify its brand messaging and strengthen its brand positioning. To be honest, napaka-generous sila magbigay ng mga sample ng kanilang shirt. At ang gaganda ha, talagang ang ganda ng tela. Alam mo, hindi ito yung mga telang pag nilaban mo ay wala na. Ito talaga, ang kapal ng tela nila. At magaganda ang magaganda ang kanilang design. Of course, magaganda ang kanilang alam niyo yon, yung kuhang-kuha yung mga bagets pang bata actually. Although maraming ang color kasi ay kulay black. Pero gusto ko yung mga shirt, yung style na ang dami-daming color black, tapos pero ang daming color na involved. So ayun nga, so nagkaroon ng fashion show, at of course nagkaroon din ng, of course, may mga nag-perform na galing sa mga TikTok, yung mga bentang-benta talaga sa TikTok, like itong dalawang to, talagang bongga. Ayan, nakita niyo naman yung pangalan nila, di ba? So nakakatawa kasi nag-take to sila dyan. Pero grabe, no, ganun na pala karami ang nanonood sa kanila sa TikTok, no? At talagang ang laki na ng nabago ng buhay ng mga tao sa mundo. Talagang ang daming nabigyan ng opportunity ng social media. Una na nga dyan, yung mga Facebook, Instagram, Twitter, pero talaga sa TikTok at Facebook marami. And of course, ang YouTube, of course, yun nga. Kasi doon talaga, nagkaroon ng mga channel, ayan. So, ito talaga partner sila, at ang galing-galing nila na. So, nakakatuwa. At syempre, tinanggal ko yung mga music dahil alam naman natin, di ba? Ito medyo mahaba-haba ang kanilang, pero talagang magkasundo sila, no? Talagang nga sila, partner. Yun yung tinatawag na partner in crime. Talaga partners in crime. Kasi nga, talagang, wow. Kasi, sa bahay lang, at
ako at tingin ko, ngayon nga parang tinginan na lang nilang dalawa. Alam na nila kung anong gagawin nila. Tsaka syempre, ayan, ang gagaling. Alam mo, sa Pilipinas naman, ang daming magagaling. Pero talagang wala lang outlet noon dahil kaya noon para makilala ka, para mapansin ka, kailangan mo sumali sa mga dance contest sa TV like Itbulaga. Dati, di ba, yung mga ganon, Showtime, ganon. At iba-iba pang mga variety show. Pero ngayon talaga, kailangan mo pero ngayon talaga, nabibigyan ka na ng chance sa sarili mong channel, sa sarili mong platform. Ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong career. Ganun ang uso ngayon eh. So, kaya nga, ang dami-daming nagkakaroon ng pera, nakikilala. Like, aminin natin, ang daming artista na talagang hindi na lang hindi na lang nagkasya sa kanilang career bilang mga artista, kundi kailangan talaga nilang pumasok sa mag-social media. Kailangan na mag-TikTok, mag-Instagram, mag-Facebook, mag-Twitter. And Twitter naman kasi walang masyadong doon, monetary ganon, di ba? Unlike sa, kailangan na mag-YouTube, di ba? Kasi nandun ang opportunity, nandun ang chance talaga. Ako nga nagugulat ako nung dumating ako doon, so tinignan ko lang sila, parang, ay wow, ganito na pala karami ang Actually, kulang pa yon kasi nasa isang room, nasa isang disco lang yun di ba? Pero kung titignan mo sa buong Pilipinas lang ang pag-usapan natin na napakarami. Of course, ayan yung mga binigyan ng awards, yan talagang napakaraming na ibenta na Inspi Philippines, napakaraming t-shirt or pants or whatever the product na meron ng Inspi Philippines na ibenta So, ayan, binigyan sila ng award. Of course, aside from awards, meron din silang mga monetary. Siyempre, pag nagbebenta ka naman ng product, meron ng commission, of course. And of course, pakabuga ng pagrampa yan, si Joy Veneracion. First time ko siya nakita in person. Although sa mga premiere night, minsan nakikita ko sila dahil ini-invite din naman sila. Ayan, of course, nirampa niya ang outfit na Eto, hindi ko na-videohan si Andre Tirazona, aka Sofia. So, kaya yung mga video, ay mga pictures na lang na shoot ko or yung mga pinadala rin ng Inspi Philippines, ng publicist nila, yun na lang ang ginamit ko. So, ayan, ganyan. Ito rin na may eksakto yung ito yung shirt na sinasabi ko, yung parang pang LGBT talaga. Kasi may heart, maraming color, may rainbow color talaga sa harap. Meron yung design na malaki nasa likod talaga yung design. So, mamaya may picture din ako na ginamit for that. But anyways, ayun na nga. So, Inspi Philippines has partnered with Iconify, an MC, an accredited company dedicated to helping businesses thrive in today's digital economy by providing access to creative talent, full-service content production, and live-setting opportunities to work with different creators and affiliation. Ganun ang uso ngayon Kung gusto mo talagang magnegosyo, kailangan marunong kang magbenta. Sa live selling talaga, marunong kang magpamine. Sabi nga nila, And of course, may mga nilaunch sila. Ito, si Sofia pala, nakunan ko rin pala, diba? Talbog ang taray ng pagrampa. Ayun nga, Inspi launched its creators collection that is inspired by its influencers and affiliates who have been the Inspi voice since the beginning and who values individualism and expressionism in fashion. The creators collection is perfect for individuals who are looking to make a bold statement, promote a specific mood, or simply showcase their fashion creativity. Yun ang maganda. Nabibigyan nila ng chance yung mga artists din na ma-express yung mga gusto nila. Kaya yun nalalagay nila sa ganito. Kaya pala ang gaganda ng t-shirt kasi nakikipag-collab talaga sila. Pero yun nga, anyway, kabugan talaga niya sa Creators Night at tuwang-tuwa ako na